two, three. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Good morning mga ka-energy. So nakikita nyo naman, ayan, sorry ha, medyo matagal kami nakapag-update. Pero ito po yung pinuntahan namin. Dito lang to sa Abu Dhabi. We're going to Abrahamic house. So ito po yung tatlong structures na iba-iba ang churches. So let's go, let's go, let's go! Oo, ito nga. Abrahamic family house yan dyan. Baka dito na, baka pwede na, no? Ay, saan ang entrance? So, nandito nga kami sa first part in which meron kang makikita dito parang mga triangular tiles. Yan. So, feel free na magsulat ka dyan kung anong gusto mong sabihin. And apparently, talagang ginusto ko talaga magsulat dito. Makikita natin mamaya kung saan akong part nagsulat kasi na-amaze pa kaming magbasa-basa, no? Ayan, kung titignan nyo, napakadaming writings. So, ayan na nga, ayan, naganap na ako ng spot. And I found the spot, perfect spot dyan sa bandang gitna. Tuwan-tuwa ako kasi nga nakakita ako. And then, what I wrote, I remember yung parang, we live by, the grace of God, day by day or every day, parang ganun. And I put our surname, ganyan. Dahil nga, nilagay ko pala, we ought to live by God's grace every day, something like that. So, yun ang life principle ko, and yun ang ini-impart ko rin sa mga anak namin para maintindihan nila na ang life ay hindi palaging bed of roses. May ups and downs, pero at the end of the day, meron tayong peace that passeth understanding na coming from the Lord. Ayan, so ang arte-arte ko pang magsulat. Kasi nga medyo madulas yung tile, so kailangan mong medyo careful ka para hindi siya kaagad dire-diretso dun hanggang baba. And we're done. Ayan, ikot na kami sa ibang stop. Ito naman yung part where yung Pope, tapos yung head ng mga imam, at saka yung head ng mga parang sa Catholic part for the representation of all the Christians here. Dito sila pumirma. Yan, yung time na yan, yung nagpirmahan sila sa Abrahamic family house. Yan yung mga signatures nila. Yan, si Pope Francis, at saka yung para doon sa yung kay Abrahamic house, yung sa Judaism. So, maganda yung place niya, napaka-solemn. Yung lighting din niya, balancing. So, yan yung mga shots dun sa nangyaring pirmahan para maitayo itong Abrahamic family house. And to be honest, alam nating mga Christians to that it's going into like one world government. Pero nakakaano lang kasi dito sa UAE, amazing kasi they are respecting whatever your belief is. So, yun ang amazing. Si Ate Rose, Ate Rose, kumusta? Ayan, so pupunta na kami sa isang part pa. Let's go! So, ito po mga ka-energy yung part na parang summary ng lahat ng kung anong i-expect mo dito. So, yan, may Christianity, may Judaism, and may Islam. So, pinakita lang dito, yan, puro lighting, parang na-feel ko, na-miss ko naman yung sa Expo 2020, yung mga light effects niya, yan. Pinakita lang kung
papaano ang mga religion na itong tatlong religion ay nag-come up ng meron siyang foundational or common belief. Although, we all know sa Christianity, sa born again, alam naman natin kung ano yung belief natin. So, kagaya ng Judaism, Yeshua or Yahweh yung kanilang tawag sa Diyos. Sa Islam is Allah. And then doon sa Catholic, yun nga, si Jesus Christ ang focus, God the Father, Son, and Holy Spirit, yung Trinity. Okay, so alisin na muna natin yung mga doctrinal. I-enjoy na lang natin kung ano yung makikita natin. Ano ba nasa loob ng mga simbahan nila. No? So ito yung sa Judaism. Ito yung parang lamp. Okay? So madilim-dilim dito konti. Kasi nga medyo nag-aano siya dun sa effect ng light niya. So pati yung mga stones niya, black din yung stones. So at the end of the day, lahat dito in-explain kung ano yung importance ng yung sa Judaism, meron din doon sa Islam, at meron din doon sa sa Catholic or sa point ng Christianity. Although I am a born again Christian, so ang representation lang ng Christian dito sa UAE is Catholic. So let's go na sa ibang stop. Ayan, yung sa center niya. Hindi ko maintindihan kung para saan yan, pero I think yan yung para sa Islam. So, let's move on po. Guide ate kasi walang sa atin. Ayan, natapos na po tayo dun sa first part. Papunta na po tayo sa Catholic Church or sa Christian part. Okay, so ang nakakatuwa lang dito, mga ka-energy, ang nag-e-explain, may nakita kami dito na parang Winter Wonderland. So, amazingly, sa gitna nila, merong parang Winter Wonderland. Merong Christmas tree, tapos merong, bakit ko tinututok sa baba? Hindi ko maintindihan mga ka-energy, ba't ko tinututok sa baba? Pasensya na po. So, ayan, yung parang, parang style siya for Christmas. Ayan. Bakit ko tinututok sa baba? I'm really, really sorry. Ayan. Siguro nagdi-discussion kami kung saan kami pupunta una. Ayan, makikita mo yung ibang mga tao, mga tourist din yan. And yun nga, ang sinasabi ko kanina, wow, ang ganda ng Christmas tree. Sinasabi ko kanina na ang nakakatuwa dito, ang nag-e-explain sa lahat ng parts ng mga different churches, super ganda ng Christmas tree, ay lokal na Emirating babae. So, the fact na, syempre, Muslim siya, di ba? Pero alam niya yung background ng Trinity, alam niya yung background ng Christianity. At least, nakakataba ng puso na hindi sila parang namimili lang kung ano yung dapat na puntahan or ano yung dapat na pakinggan. So, ito po na part na to, may mga holes dyan. Maganda to sa structure na to kasi
even if it's halimbawa mainit-init, papasok at labas lang yung air. So napaka-presko niya. Ayan. So napakagaling ng nag-design nito. Dito na part, medyo nakalimutan ko kung anong part na to, mga ka-energy. So parang lang to, baptism part ng sa Catholic church, okay? So although sa amin, sa born again, ang baptism po namin is talagang emerging sa water. So sa kanila yan, sa baby baptismal. Okay, so hinahanap talaga namin sa ng entrance dun sa church ng Catholic. So I think yung sa opposite. So let's go sa opposite. Yan, mga ka-energy, nakita na natin yung lokal na nag-explain. So, hindi ko lang pwedeng i-directang focus sa kanyang mukha dahil bawal na bawal yun, mga ka-energy. So, yan. Itong triangle na nakikita nyo, yan po ang representation and explain niya about the Trinity. God the Father, Son, and Holy Spirit. But we have one God in three distinct persons. So, big sabihin po, hindi po yun persona, hindi yun tao. So, may three distinct persons siya and only one God. So, kung nakakalito man, it's because maliit lang ang utak natin and God is bigger than us. So, ito po yung structure for Catholic Church. Napakaganda niya, napakataas. Super taas niya. As in, kung ma-imagine mo, parang liit-liit mo talaga pag nasa labas ka. Ayan, papasok na po tayo. Tingnan natin kung gaano kaganda ang loob niya. At eventually, ma-appreciate nyo kasi para siyang puti lang sa labas. Pero pag pumasok tayo sa loob, tingnan nyo. Napakaganda, napaka-solemn. At bawal na bawal po na picturean or i-video yung nagdadasal. So, tinatry ko po ang best ko na si Ate Rose lang ang makuhanan. Tignan nyo yung ceiling. Sa akin, visually appealing siya. Gustong-gusto ko yung gantong style kasi mahilig nga ako sa yung mga slime, yung may mga sensory sa visual, yan. So, napakaganda. Wood siya, yung nasa taas. Wood yan. So, amazing yung nag-design nito. Yan. Beautiful. Ito yung sa loob ng Catholic Church. Or the representation of the Christianity. Super. Kaya, enjoy ako nung pumunta ako dito. Naka-relax kumbaga. So, makikita nyo naman. Ayan, nakikita nyo na, di ba? Ayan, so kahit solemn ako dyan, kahit papano, kinukuhanan ko lang ng magandang angulo. Yan. Iikot lang tayo. Woohoo! Yan, kinukuhanan ko lang ng magandang angulo. This is the sign of the Trinity. Yeah. Ayan, mga ka-energy, aakyat naman tayo sa taas, yung tinatawag nilang garden. So, wag po kayo magugulat kasi hindi naman ganun talaga kayabong yung mga halaman. Pero kasi nandito, may mga tanim sila dito and pwede ka magmuni-muni. I feel like ito yung tinatawag nilang parang Garden of Gethsemane. So, Garden of Prayer, parang ganun. So, dito sa taas, makikita mo yung 3 boxes. Ito yung the Christian Church, tapos yung Judaism and Islam or the mosque. So, ayan, makikita mo mismo kung ilan yung structures na pinuntahan natin. Actually, isa pa lang napuntahan natin. So, maya-maya pupunta tayo sa Judaism and the mosque. Ayan. So, dito kami nag-enjoy sa malakas na hangin. Actually, at magandang tanawin kasi opposite niyan, maraming mga structures sa labas nito. Kung titignan natin, ayun yung may parang nakausling ganun. Magandang mga structures din yun na dapat sana mapuntahan natin as soon as possible. So may museum din doon na part. So dito lang muna tayo mag-focus sa Abrahamic Family House in which kahit papano maganda rin naman. Hindi kahit papano, talagang maganda siya. And even yung mga materials na ginamit is superb, napakaganda. Meron nga ako dito nakitang yung let's see the table.
But before we see the table, ayan yung structure na gusto kong puntahan in the future. Under construction pa siya. So, eto na nga. Eto na yung mga table. See, para siyang solid na marble. Tapos, ang ganda ng shape niya. Nakaukit din siya according dun sa shape din nung mga chairs. So, ayan. Papunta na po tayo sa baba. Inaayos ko ng konti kasi talaga napakahangin sa labas. Yan yung mga bata, si Zaina and Ethan. Wala po si Daddy, busy po siya. Nasa bahay po siya. And, yan. So, we're enjoying both yung sunlight, hindi masyadong mainit. And, malamig actually yung breeze ng hangin yan. Napakasarap. So, papunta na po tayo sa baba niyan. And, nag-enjoy po talaga tayo sa view dito sa taas. Let's go, go, go! Ayan, as I said, pababa na po kami at ayun, nahagip din si Ethan sa camera. Ayan, masaya dun sa taas, nakaka-relax yung napakasole. Okay, so bumalik po kami doon sa front, as you can see. And then we're heading to the Judaism. Let's go. Yan, so on the way to the Judaism, yan na, ito na yung pathway para makatawid kami. And at Zaina on the lead. Yan. So, the same height din po siya kung gaano kataas din yung Christian church. Wow, pero iba yung structure sa labas. Ayan. So, wow, tignan niyo naman. Yung wall niya napakakapal. Sobrang kapal. Oh, ilang dangkal ko pa. Siguro mga 4 o 3 dangkal na. So, ganun siya kakapal. Woo! Ang taas din. Oh. Sa akin, again, it's visually appealing. At, yeah, napakaganda pag nasa ilalim ka nitong structure na to. Yan. Para akong naging dwarf. So, while we're walking yan, we are amazed with the structure itself. So, let's go inside para makita natin kung anong meron dyan. Ayan, ganda ng entrance. So, makikita mo agad yung Jewish letters. Okay, hindi ako marunong Hebrew letters. Hindi ako marunong magbasa niyan. Tapos may hugasan sa kanan. Tapos sa wall may napansin kaming parang mga naka-usli or something, hindi pala, naka-engrave. I think ito yung representation ng Wailing Wall, if I'm not mistaken, sa Israel. So, ayan. Maraming parang slots dyan. Ito yung hugasan nila dyan. So, nag-try din maghugas sila Zaina, sila Ate Rose, yan. At si Ethan. Okay, so, pareho pa rin naman ang water. So, usually, siguro sa Judaism, kailangan din mag-wash. Kagaya ng mga Islam, nag-wash sila ng feet, ng hands, bago sila mag-pray. So, same is true with the Judaism. I'm not sure, pero yun po yung nasa entrance. So, possible na ganun din po ang kanilang practice. And we all know that ang mga Jew ay matatalino. So, yan yung mga book nila. Book of Law, I believe, kasi sa Old Testament sila. More on, yung Torah nila, yan, nandyan. So, nakaka-amaze kung paano nila ni-reenact yung, yung setup ng temple. So, ito yung parang temple. Judaism temple. Ganto-ganto yung decoration daw, sabi nung nag-explain dun sa Emirati lady na nag-explain. So, nasa background lang siya kaya hindi ko pwedeng actually i-video siya. So, yan, ganyan. Maganda rin ang kanyang structure. Tapos puro upuan para sa mga mag-worship. Meron din sila yung sa pinakagitna nila. I'm not sure kung napuntahan ko yun. Pero, if I'm not mistaken, nakita ko yung gitna banda nila eh. Nakafocus ako lagi sa ceiling. Pasensya na po kasi talagang amazed ako. Kung kayo po nandun mismo sa place na yan, maa-amaze din kayo kasi sa sobrang taas as napakaganda ng ceiling. So, ayan po banda yung gitna kung saan dyan sila nagbabasa ng Torah nila or yung Law of Moses. Okay, so hindi ko po kabisado ang Judaism pero I believe na yun po ang kanilang paano sila nag-worship, no? Again, palabas na po kami and ayan, nag-enjoy po ako dito sa wall na to na mayroong mga naka-engrave na ganyan. So, pupunta na po tayo sa last stop natin in which that is the Islamic or the mosque. At kung napapansin nyo, mga ka-energy, meron akong scarf sa aking leeg. May purpose yan kasi nga sinabihan kami, magdala kami ng scarf. Dahil pagpunta namin dun sa mosque, kinakailangan na magtalukbong ang mga
babae. Ayan, let's go to the mosque now. Sa tawid lang din siya. So, malapit lang naman. Malapit lang sa parking area din ng Abrahamic Family House. So, yan, naghihintay din yung mga tao, daming tao. Ooh, let's see another structure, beautiful structure. Ayan, nagtalokbong na kami. Actually, kami ni Zaina. Kaming dalawa nagtalokbong to respect kung ano ang ginagawa nila, and we need to take off our shoes. Kailangan nakapaa lang kami. Medyas is okay or socks are okay. So, wala pong problema dyan. At maganda dito kasi meron napaka-organized. Pwede mo ilagay yung shoes mo dyan sa mga racks. Okay, so let's go inside. Come on. Let's see, Ate Zaina nakatalokbong din siya ng beige. Si Ethan is fine kasi boy siya or male siya. Si Ate Rose napaiwan na lang sa labas at nagmuni-muni siya dun sa labas para hindi na siya magtanggal din ng sapatos niya. Ayun, ayan, maganda rin, napakaganda ng inside ng mosque. Alam niyo yung na-appreciate ko din sa mosque, yung mga nila, yung arts nila sa wall nila, na may maliliit pang mga artistic designs, yan. So, na-appreciate ko. So, ang lambot din ng ng kanilang flooring kasi meron siyang carpet. Pero hindi lang siya carpet basta-basta. So, ipapakita ko. So, si Zaina, naayos niya lang yung kanyang talukbong. This is how we respect the other religion, and at least makita natin kung anong itsura niya sa loob ng mosque. And smile, smile. Aaura na naman kami ni Zaina. Ayan. So, na-amaze talaga kami sa design ng mosque sa loob. Kasi kita mo rin yun sa labas. Hindi siya ganun kadilim. So, at least tagusan yung lamig. Pati si Ethan, yan. Aura-aura din, Ethan, pag may time. Okay. So, let's move forward kung saan tayo makakapunta. Smile din. Yan. Pakita ko sa inyo kung ano yung carpet nila. Yan, ang lambot, mga ka-energy. Super, super soft siya. Nakakatuwa. Hindi lang siya yung parang sahig na nilagyan ng carpet, no, matigas. Ang kapal ng carpet. So, parang lulubog yung paa mo sa sobrang lambot. So, parang umapak ka sa napakalambot na stuffed toy. Ayan. So, ayan, naikot na po natin ang lahat-lahat. And we need to head back. At kailangan natin kunin ulit yung ating sapatos. Ayan, last aura-aura na kasi uuwi na. Ayan. So, kinuha na po natin ulit yung ating shoes. Ayan. At diretso na po tayo doon sa main entrance ulit. At super nag-enjoy kami kasi ito ay isang kakaibang experience po para sa amin magpamilya. Wala lang si Daddy, na-miss namin si Daddy, no? And sana po nag-enjoy din po kayo. And don't forget to like and subscribe and hit the notification bell po para sa mga susunod nating videos. By the way, ito pong Abrahamic Family House is free. Wala po siyang bayad. You just need to book online kung ilan kayong pupunta at meron po siyang scheduling per hour. Okay? So enjoy. God bless you all. Bye!